Shoutout sa Waking Supplement. Workout for today. Diba? Tama, Monday. It's Monday. It's International Chest Day. So yun. Sasabay tayo sa International Chest Day na sana meron tayong machine na magamit mamaya. Pero for sure meron naman yan. Ano pa lang naman 3 p.m. So mag-chest tayo. Yung gagawin kong chest workout, ito yung sinend sa akin ni Coach Katz. So i-share ko lang sa inyo kung ano yung ginagawa ko dun sa binigay niyang program. Tapos papakita ko rin sa inyo yung working set, 'di ba? Or yun nga, working set, back off set. Tapos same pa rin yung approach natin na ginagawa ko last time, 'di ba? So meron tayong 2 to 3 warm up set, one working set which is around 80% nung max nyo. Okay? So pwede kayong magtira ng mga 1 to 2 repetition RIR. Tapos dun sa back off set, dun tayo mag all out. Kumbaga wala na tayong ititirang RIR, pero magba-back off tayo ng 30% nung binuhat natin. Gets ba? Hindi ba nakakalito? Kumbaga mas lower weight. Okay? Kung nagbuhat ka ng, sabihin na nating 100 kg sa bench press, okay, tapos may RIR ka ng 2, and then sa back off set magbabawas lang tayo ng mga 30 pounds or 20. Okay? So depende sa feeling nyo. Kasi itong training namin more on high repetition siya. So hindi siya yung same nung sa iba na magta-top set ng 4 to 6, 'di ba? Ito, yung top set natin, high reps pa rin, tapos yung back off natin, more on failure pero high reps pa rin. Kumbaga, ang goal natin dito, tingin ko, kasi for me first time ko lang gawin talaga din yung approach na to eh. Kumbaga, tingin ko ang goal dito is mas ma-isolate yung muscle ng tama. Okay, kumbaga hindi ka mag-heavy loads para hindi ka mag-attract ng too much accessory muscle to support yung movement. Medyo nagbe-blur siya. Yan. Gets ba? Kumbaga, kahit masabihin nating heavy ka, ramdam na ramdam mo pa rin yung target muscle na siya pa rin yung nagpo-push ng weights. Hindi yung arms, hindi yung legs, hindi yung anong tawag doon, momentum. So tingin ko yun yung goal namin. So which is ginagawa ko ngayon, and nakikita ko na effective kasi nga nag-grow talaga siya. As in, nakikita ko sa physique ko nag-i-improve. Well, ayoko muna ipakita yung physique ko kasi nga yun nga, gusto ko makita nyo lang din kung ano mismo yung ginagawa ko. Kumbaga itong video na to is hindi to motivate kayo para magbuhat, para ipakita na shredded ako, para makita na malaki ako. Kumbaga, yung video na to is para at least may matutunan kayo, may ma-apply kayo sa sarili nyo. So raw video ulit tayo. Kasi last time nag-check ako ng body fat. Ewan ko, yung mga naka-follow sa akin, siguro nakita nyo sa post, 9.8% lang yung body fat natin. Diba? Biruin mo, pasok pa tayo sa single digit body fat. 0.2 na lang. Pero meron akong once a week cheat meal, 2 days rest, and then 5 times a week cardio. Pero yung cardio ko any time of the day. Ayun, may naka-e-bike. Naka-e-bike yung nasa harap natin, nasa National Highway ba yung tawag dito? Kahit ko yan, kung makikita nyo dyan, ayan. Ayan o. E-bike. Ayan. Wala akong problema sa mga naka-e-bike ha. Baka magalit kayo sa akin. Nakikita ko lang sa mga post. So ayun nga. Maganda yung progress natin this year. So nag-expect ako na tingin ko mas size, mas full yung kaya nating maipakita this year. As in, first time to na ganito yung off season ko, na biruin mo, naka-cruise lang ako, pero yung itsura ng katawan ko parang naka bulking preparation pa rin. What more kapag ka, 'di ba, nag bulking approach na kami. Pero kahapon nagtaas kami ng carbohydrates,
Pero super gradual yung taas namin As in, parang every week, nagtataas lang kami ng more or less 20 to 30 grams ng carbohydrates. Ganon. Ganon kababa yung tinataas namin every week. So, biruin mo. Pero kailangan ko ma-apply yung workload. So, kung hindi ko ma-apply yung workload, possible na hindi kami mag-move. Kumbaga, kailangan kasi yung weights, yung body weight ko, nag-move pa rin. Oops. Tika na. Yan. Sana tayo. Yung body weight ko, ayun, kailangan mag-move pa rin siya. So, like nang sinabi ko, trabaho pa rin. Hindi dahil off ka, hindi mo na 100% susundin yung coach. Kumbaga, hindi ka na rin 100% sa training dahil off ka, which is mali, okay? So, sa mga nagtatanong ng weight ko ngayon, 193. Actually, 3 weeks na akong 193. Pero, yung food namin nag-i-increase. So, biruin nyo gaano kataas yung ano ko, di ba? Yung kain ko. Kumbaga, tingin ko ito na yung ano ko. Ito na yung magiging normal weight ko, 190 something. Kasi biruin mo, kapag kinainan ko to, pagka nagbaboy ako, easy 200 pounds. Okay? Pero easy rin to gain fat, which is ayokong mangyari. Doon tayo sa parang on prep ready. Hindi siya nakaka-burnout kasi meron tayong cheat meal a week. At the same time, yung katawan ko naka-adjust na from post-competition na sobrang taas ng craving sa food. Doon kasi sobrang taas post-competition, after ng laro, for sure, yung discipline sobrang baba. Tapos yung craving sobrang taas. Kasi alam mo na wala ka nang lalaruan muna Kumbaga off-season ka na Kaya doon sobrang taas. Doon hirap yung mga athlete na mag-control. Kasi nga, wala na silang iniisip the next day. Kundi, iniisip nila pagkain na. Ganun din naman nasa isip ko. So, kaya nga nung nag-approach na sa akin si Coach Katz ng plan, medyo naaaning-aning ako ng mga ilang weeks kasi nga nililook forward ko talaga yung makakain ako ng maayos, makapag-flexible diet ako na hindi ko nagawa. Okay? Biruin mo pati alak ngayon, di ba? Hindi ako nag-aalak. Pasko, New Year, hindi ako nag-alak. Tapos yung Pasko at saka New Year ko, ano yon? Cheat meal. 'Di ba? Kumbaga, Pasko naka-diet ako, New Year naka-diet ako, tapos yung last meal, yun yung ginawa kong cheat meal. Which is sakto kasi na Sunday yon, parehas. So, parehas, pwede akong magpasok ng cheat meal. Pero yung the rest ng meals ko, diet plan pa rin. Tapos ayun, excited ako. Pero for sure naka-upload na to bago pa ako umalis. Punta tayo ng Japan this week. January 20 to 22. Yun, in-invite tayo. So, bayad lahat. So, bayad yung plane ticket natin, yung hotel natin. May driver pa tayo doon. Tapos, ang gagawin natin, alam niyo kung ano lang gagawin natin doon? Mag-workout. So, yun. Yun yung isa sa mga pangarap natin. Yung, di ba, ma-invite tayo. Ma-experience ko yung invited ka ng lahat bayad tapos may TF ka pa. Okay, huwag niyo nang tanong yung TF. Sakto lang yung TF. Sobrang sarap lang na worth it lahat ng hirap. Kaya kung ikaw athlete ka, nangangarap ka, huwag mo lang tigilan, bro. Tingin ko, marami ka pang pagdadaanan, pero tingin ko, lahat yan kakayanin mo basta hindi ka titigil. Basta, alam mo i-handle lahat, okay? Basta, huwag kang manlalamang, huwag kang tatapak ng ibang tao. Kumbaga neutral ka lang. Gawin mo lang kung ano yung tama. Gawin mo kung
ano yung sa tingin mo na kaya mong gawin nang hindi ka tatapak ng ibang tao. Tingin ko kailangan kong bumili ng memory card kasi 3 days doon. Tama. So pre-workout stock natin today, Stimulate and L-carnitine USN, tapos creatine USN. So kung mapapansin nyo, binabalik-balik ako yung Stimulate kasi siya talaga yung favorite ko. Yung bomb naubos ko na. Ginagamit ko yung bomb kapag ka kapag ka chest and back day. Kumbaga 2 muscle group. Yun lang kasi yung ko, yun lang yung pinakasabay ko na workout, chest and back day. Pero meron akong solo chest day like yun today, solo back day bukas, tas rest day. So, ayun. Subukan natin ipahina yung sound sa gym para at least hindi mag-iba yung boses ko kapag ka nag-e-explain. Sa mga nanonood yun kasi yung nangyayari, di ba? Kapag ka nag-video ako sa gym, minsan napapalakas yung sounds, kumbaga may ibang naglalakas. Tapos, kapag ka nag-denoise ako sa pag-edit, nag-iiba yung sounds, nagmumukhang kulob yung boses ko. Tapos, para lang maalis yung sounds. Kasi nga, kapag hindi ko naalis yun, hindi ko ma-upload yung video kasi nga magkakaroon ng copyright. So, kaya, sacrifice na lang yung mukhang kulob na boses kaysa naman sa hindi natin ma-upload, di ba? So, ayun. Yun na lang. Start natin yung chest workout. Let's go! So, yan. Bago tayo mag-chest training yan, dito tayo sa ATL Fitness yan. Kasama natin si Coach Josh. Hello guys. Siyempre, doon sa mga nagtatanong ng monthly membership bro. Yan. So guys, we're inviting you to start your fitness journey here at ATL Fitness. So meron kami dito two types of contract, which is 1 year and 6 months. Sa 1 year natin is 1,800 per month, and sa 6 months naman is 2,100 per month. Ayun. Tapos, yun bro, sa mga coaches. Yes, sa mga coaches naman dito. So, lahat naman ng coaches natin dito is knowledgeable and friendly tayo lahat dito. So, makikita nyo yan dito. Oh, daming vlogger dito bro. Daming influencer dito. Okay, pupunta na coach. Yan. So, maraming coaches dito, depende sa goal nyo. Meron silang mga special skills sa mga gusto nyo ng mga customized program. Yan, pwede nyong itanong dito kay Coach Josh. Yan, para at least malaman natin kung sinong available na coach at saka sino yung coach na mas bagay sa inyo, sa goal nyo. Yan. So, meron din silang boxing tsaka di ba bro? Yes, coach. May Muay Thai kami rito, may boxing din kami. Lahat. All in one. May Zumba. Yes, may Zumba. May yoga rin po kami lahat dito. Yeah. So, visit lang kayo dito along Molino Boulevard. So, makikita nyo naman yung natin is ATL Fitness powered by Extreme Gym. Yeah. Okay. Let's go. Just na.
Next natin, flat dumbbell press. Yan. So, nag-warm up kami ng 60 pounds each dumbbell. Tapos, mag-top set kami ng 100 pounds, tapos back off ng 70 pounds. So, 2 to 3 warm-up set, depende. Target muscle natin, mid tsaka lower pec dito. So, konti lang yung may hit natin sa upper portion dito na resistance. More on mid part tsaka lower part. Bro, isa pa. Bali dito sa dumbbell, kung gusto nyo i-lessen yung tension dun sa tricep, no locking. So, walang ganito. Yan, slightly bend lang para constant tension dun sa chest. Tapos wider. So, pag press nyo, hindi siya totally nasa gitna ng body. Hindi siya nandito. Pag press nyo, yan, dito lang. Shoulder level lang. So, ang goal nyo, parang yung bicep, ididikit nyo lang sa chest. Yan na yun. So, papakita ko na lang yung mga working set tas back off set dito kay Tyrone para at least makita nyo yung dalawang working set natin. And para hindi na mahaba yung video. Okay? Yan. Working set tayo ng 100 pounds. Bro, paabot ako ng isa. Dito sa flat, alalay lang kayo kasi nga, yung lower back. Pwedeng suicide grip or yung full grip. Pero suicide tayo. $14. Tapos back off tayo ng 80 or 70, gawa tayo ng 70 to 21. Pero dito sa back off, mag-fail tayo. Dito nagtira tayo ng mga 1 to 2, RIR. So, nasa sa inyo kung paanong grip, kung saan nyo mas feel yung chest. Ako kasi, nagsusuicide grip ako kasi nga, mas na-align ko yung weight dito sa wrist. So, walang extension na nangyayari. Yan. Walang ganon. Walang ganon. Ito, nakaganyan. Pero ako kasi, ever since ginagawa ko na to, kaya sanay na. So, kung di pa kayo sanay, medyo alalay lang kayo. Sanayin nyo muna yung sarili nyo dun sa grip. Bago kayo mag-heavy talaga. Or at least may alalay kayo. So, pakita ko yung back off, si Tyrone yung gagawa. Ito yung back off set natin. 70 si Tyrone, ako nag-80 ako. Nakagawa ako ng 19 repetition. Nice bro. $17 bro. Kung kayang mas mataas. Yan. Kita nyo yung scoop ng chest. Yan. Come on. Squeeze. Hangin. Okay. Nice, nice. Grabe yun ah. Yun. Yung last rep yung pinaka-game niya.
Next exercise natin, reverse hand grip, Smith machine press. Pero ito kasi movable yung ano niya, yung machine. So okay lang to. Wala kasing Smith machine dito. Pero ang grip natin pag ganito, ngayon reverse. Full grip. So kailangan naka-grip tong thumb nyo kasi parang ito yung magiging safety pin nyo sa bar. Kasi pag nag-suicide grip kayo dito, hindi hindi siya safe. Kasi possible dumulas yung bar, lalo Smith to. So pag dumulas siya, tapol talaga sa mukha nyo or sa chest nyo. So para safe, naka-full grip. Yung movement ng arms, ito. Pagbaba, magiging 90-degree angle lang. Huwag nyo nang paabutin dito, lalo kung hindi flexible yung chest. Kasi magka-tap out lang kayo sa shoulder, saka sa tricep. So ito lang. Tapos chest up, yan. So one way, sa lower pec or sa upper abdomen lang yung way ng bar. Fixed movement, yan. Para makuha natin yung constant tension doon sa upper pec. Okay. Sa pang arm up. Oo. Para shoot tayo, bro. Yan. Tapos prevent nyo lang yung angat ng ulo para hindi mag-ground yung shoulder. Hindi kayo mag-attract ng traps. And hindi mag-switch yung tension from chest to traps shoulder. So nag 3 warm-up set kami dito para shoot. Tapos mag-load kami siguro ng 15 kg. Tapos back off ng 10 kg. Okay. So same numbers ng working set at back off set. Yan, pakita ko rin sa inyo yung warm-up ni Tyron. Okay bro. Yan. So mas wide lang ng yung hand placement, mas wide sa shoulder. Yan. Bro, flat ulo. Yan. Flat ulo, flat ulo. Yan. Yung way ng arms, pa-scoop. Yan, pa-scoop, pa-ilalim. Ganun yung parang, ang tawag doon. Ganun yung parang iisipin nyo ng movement, pa-ilalim. Huwag pa-press paangat. Pa-scoop, pa-ilalim. Para ma-scoop nyo yung upper pec. Yan, ito na yung working set natin. Ilan yan bro? 20, 35. So 70 kg total yung working set natin. Which is, yung target natin dito is yung upper portion lang ng chest. Hanggang dito sa may upper mid. Yan. So dapat yan lang yung nararamdaman nyo. Okay? Wala dapat dito sa front delts. So pag dama ito, i-less nyo lang yung range. Yan. Huwag nyong i-pull dito. Dito lang. Align nyo lang yung upper portion ng arms nyo dito sa torso. Yan. Bro, alalay ako ha. Akin. Akin. 7 6 5. Akin. 4 3 Reloading 2 Woo! Sakto yung ano natin, pick ng weight. So kung makita nyo, yung sa last rep parang medyo may pagbagal na ng movement. Yan, back off tayo, nagbabalang tayo ng 10 kilo. Yan yung pump natin. Buo. Huwag niyong kalimutan yung grip ha, kailangan full grip. Safety pin to.
6, 7, 8. Oh. Ulit. Bang. Angat to. Well, maganda yung pump kasi nag-cheat tayo kahapon. Yan. Thanks, bro. Game, bro. Last, back up. So, brother, abangan nyo sa KG Classico. Let's go. Bago sa team. Yan. Back session. Check. Pump check. Legs. Second to the last exercise natin, single arm chest scoop. Ito. So reverse hand grip din. Target muscle natin, upper pec. So as much as possible, huwag niyong i-activate yung front delts. Tapos yung way ng arms, pa-cross sa body. Ito, yan. Ayan, pa-cross. So yung kamay, pwede niyong i-bend ng ganito. Okay lang to, as long as ramdam niyo yung tension dun sa upper pec. Pero kung kaya niyo naman ng straight na ganito, para at least full working yung upper pec, mas okay yung ganito. Tapos pa-extend yung kamay. Okay? Yan. Parang itutulak nyo yung chest gamit yung bicep. Pakita ko. Yan. So. So yun, kung makita nyo, sobrang importante nung eccentric movement. Kasi dun yung mas mararamdaman yung stretch part ng upper pec. And dun yung rin mararamdaman pag kailangan nyo na siyang scoop. Okay? Kasi dun sa stretch part, pag binilisan nyo yun, for sure, mararamdaman nyo na itong front delts. Okay? So, negative, yan, then explosive, pataas. Negative, explosive. Makita nyo mag-squeeze itong upper pec. Pa-cross sa body Tapos ang power source nyo, itong nasa ilalim. Ito. Okay, ng palm. Hindi ito na nasa may thumb. Dapat ito yung pang force nyo. Para naka-reverse lang talaga yung grip nyo. Kasi for sure, pag mabigat na, hindi nyo papansin nag-rotate na yung arms yung pag ganito. Tapos mag-switch na siya ng front delts, which is parang front raise lang nangyayari. Okay? Ayan, kita nyo. So that pag ganito. Para deactivated tong front delts. So malakas din yung salts. So expect nyo na lang na i-denoise natin. Tapos last exercise tayo nitong cable crossover pero yung wide. Yan, wide angle. Para at least pabuka. Pa-open arms yung movement. Hindi siya palikod. Okay? Tapos superset tayo ng incline push-up. So sa push-up, 25 pataas or failure. Okay? So burnout na yung pinaka-last exercise natin ito. So dito, moderate weight lang, 15 lahat to, 3 sets. Yan, cable crossover. Pero i-focus nyo yung tension dito sa may mid hanggang lower pec. Yan. Para mag 3D look yung chest.
Check natin. Pakita ko sa inyo yung form ni Tyron. Bro, chest up pa konti. Heads up. Yan. Tapos extend yung kamay. Extend yung kamay. Yan. So, pa-straight yung arms. Hindi siya pa ganito. Pa-straight. Na? Tutubida yung sawado si Tyron, no? Okay lang yan, bro. Bili ka na lang bago. Yan. Bro, yung core, masyadong naka-ano yung core mo. Taas mo yung ano. Ito, activate mo to. Yan. So, yan. Make sure nyo dun sa push-up, yung full body nyo kasama dun sa pag-angat. Hindi yung upper portion lang. Okay? Tapos, ayan. So, ang medyo mali dito ni Tyron is yung core naka-deactivate. Dapat activated yung core dito sa ano, movement. Kumbaga, medyo straight yung spine nyo dito. Okay? Yan yung common na mali ng mga nagpo-push up. Deactivated yung core. So, isipin nyo nagpa-planking kayo dyan. Pero, ang gumagalaw yung arms. So, check natin. Yan, 3 sets tayo nun. So ito na yung pinaka-last exercise natin. So pwede kayo mag-progress ng weight dito hanggat nakaka-15 kayo. Tapos 25 to failure doon. Yung push-up hindi ko na binilang. So nag-fail tayo. So makita nyo yung push-up. Okay. So pwede naman yung 90 dito. Continue, ramdam nyo yung chest at saka sobrang flexible yung chest nyo. Okay lang yun. Pero kung nag-activate yung front delts, saka itong traps, much better na mas mababa sa 90 degree angle. Ito, okay? Yan, pag ganyan. Okay. So, yun yung full chest workout natin. Yan, sana nabigyan ko ngayon ng tips. Ito yung pinaka-post workout pump. Check lang natin. Kaya favorite yung stimulation.